Hope of resurrection, healing through Christ. Isaiah 61 verse 1. Ito po ang ating basehan sa ating devotion ngayon. At gusto kong basahin ito mula sa ang Bible Pinoy version. Nasa akin ang Espiritu ni Lord God, kasi pinili ako ni Lord para magdala ng magandang balita sa mga inapig. Pinadala niya ako para pagalingin ang mga pusong nawasak, para i-announce ang kalayaan ng mga nabihag at makawala sa gapos ang mga nasa kulungan. Good morning, friends! Wednesday na naman po at ako ang inyong devotion leader, si Pastor Joey Galinato. Nasa 4th week na po tayo nating pagbubulay patungkol sa kagalakan at pag-asa bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Christian Education Month. Halika kapatid, ating ituloy ang ating pagbubulay na nakasentro sa temang Rejoice in Hope. Pero bago po yan, atin pong tunghayan ang imnong ito. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed to no spare. But they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord.
Wow, ang gandang mensahe ng himno, di po ba? Ngayong huling Wednesday ng buwan ng pagdiriwang natin ng CE Month, nais kong talakayin ng isang napakagandang tema sa ating Rejoice in Hope. Hope of restoration, healing through Christ. Sa Isaiah 61:1, binanggit dito yung misyon ni Isaiah. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is now within me, to heal the broken hearts and set the captives free, to open prison's doors and makes the blind to see, to declare the good news." Ito po, mga kapatid, ay ikinote ni Jesus sa Luke chapter 4. Yung misyon ni Isaias ay ginawa ring misyon ni Jesus nung siya'y narito. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumaakin sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pabubukas ng mga mata ng mga bulag. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang mensahe patungkol sa restoration. Sinasalamin nito, mga kapatid, ang puso ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa panahon ni Isaias, maraming taong naharap sa mga pagsubok, pagkasira at pagkalumbay. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, nagdala si Isaias ng mensahe ng pag-asa. Isaiah brought a message of hope. Ngayon, tayo rin ay may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo'y nalulumbay, nasasaktan o nawawalan na ng pag-asa. Parang pasan-pasan natin ang buong mundo. Ngunit ang pagbawi o restoration na mensahe ng Panginoon ay patuloy na umaabot sa atin. May pag-asa at kalayaan sa pamamagitan ni Kristo. Isang bahagi ng ministeryo or ministry ni Jesus ay ang pagpapagaling ng mga broken hearts. Hindi lang po ito yung mga nakipag-break sa kanilang mga boyfriend, girlfriend o naghiwalay na mag-asawa, kundi yung mga talagang durog na durog yung kanilang puso dahil sa maraming mga pinagdadaanan sa buhay. Mga sobrang daming mga problema. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, masusumpungan natin ang tunay na kagalingan. Siya ang nag-aalok sa atin ng kanyang pagmamahal at awa. Sa Matthew 11:28, sinabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahabag at nabibigatan, at kayo'y aking papagalingin." Sa Kanya, makakahanap tayo ng kapayapaan, kaginhawaan, kagalingan. Ang ikalawang bahagi ng talatang ito ay naglalaman ng mensahe ng kalayaan. Sabi, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Maraming taong bihag ng kanilang mga kasalanan, takot at pagkabigo. Ang mga ito ay nagpapabigat at nagiging hadlang sa ating pagunlad. Gaya ng sinabi ko last week, sabi sa Hebrews, di ba? Tanggalin natin lahat ng mapabigat sa atin. Si Kristo naman ang siyang nagdadala ngayon ng kalayaan. Sa Kanya ang ating mga kasalanan ay napatawad at tayo binigyan ng bagong simula. Sa John 8:36, mababasa natin, kung ang anak ay magpalaya sa inyo, kayo nga ay tunay na malaya. Ang kalayaan na ito ay nagbibigay daan sa atin upang muling bumangon at magpatuloy sa ating buhay na may pag-asa. Ang huling bahagi ng talata ay nag-uugnay sa pagbubukas ng mga mata ng mabulag. Hindi lamang ito patungkol sa pisikal na pagkabulag, kundi pati na rin sa spiritual na pagkabulag. Maraming taong hindi nakakakita ng katotohanan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, pati na yung kanyang plano para sa kanilang buhay. Si Kristo ay ang liwanag ng mundo. Sabi nga niya, I am the light of the world.
Sa Kanya natututo tayong makita ang mga bagay mula sa Kanyang pananaw. Ang Kanyang salita ay nagbibigay linaw at gabay sa ating mga desisyon at takbang. Anong sinasabi ng Psalm? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid, ang mensahe ng pag-asa at restoration kasama ng kagalingan ay napakahalaga sa ating buhay. Sa pamamagitan ni Kristo, nagdadala siya ng kalayaan sa mga bihag, nagpapagaling sa mga durog na puso, nagbubukas sa mga mata sa mga bulag. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdadaanan. Nandyan si Kristo upang yakapin ka at ipagkaloob ang Kanyang pag-ibig at pagpapagaling. Kaya't kapatid, lumapit tayo sa Kanya, ipagkatiwala ang ating mga sugat at tanggapin ang Kanyang pag-asa, kalayaan at kagalingan. Tayo'y manalangin at humingi ng Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Maraming salamat, Jesus. Kayo na siyang pinagagalingan ng kagalingan, pag-asa at kalayaan. Sa inyo namin ngayon inilalapit ang lahat ng mga nararamdaman nating uming sakit. You are our greatest physician. Kayo pinakadakilang doktor. Hipuin po kami at pagalingin. Tanggalin ang anumang sakit na nararamdaman. Lalong-lalo na, pagalingin ang aming spirito. Jesus, pinakadakilang doktor, aming pag-asa, lumalapit kami sa inyo. Amen. Sa mga nagdiriwang po ng kalang birthdays and wedding anniversaries, happy birthday po at happy wedding anniversary. If you feel blessed by the Lord, friends, through the ministries of NACS UMC, and you want to share those blessings to the church and her ministries, ito po ang bank account at GCash account ng simbahan. Sabihin lang po ninyo kami kapag nagbigay kayo at nang ma-acknowledge namin kayo. Maraming salamat po. Muli ako po si Pastor Joey Galinato, ang inyong Wednesday Devotion Leader na nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye!